Ito ang mainit na balita ngayon. Mismong si President Bongbong Marcos na ang nagsabi at inamin sa publiko ang umano'y nagpapatuloy na illegal drug businesses sa loob mismo ng National Bilibid Prison. Ayon kay President Bongbong Marcos at DILG Secretary Jun Rimulya ay ang mga nagpapatakbo ng illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison ay mga high-profile inmates at tinaguriang mga big cats. So we through his own intelligence briefing, since siya nagsabi sa amin, they validated the same, and so we had to take proactive measures against it. Ang report sa amin is from jail guards up to the supervisors. Titignan nila talaga kung saan yung problema. Needless to say, hindi sila kasama doon sa bagong facility. Iba na ang sistema ang gagamitin para using more of technology to make sure that their communications with the outside world are stopped. Nasa 200 umano ang mga high-profile inmates na pinaniniwalaang mga supplier ng ipinagbabawal na gamot sa buong bansa. Tukoy na umano kung sino-sino ang mga ito na kanilang ililipat sa isang bagong jail facility na kung saan ay sisiguraduhin nilang hindi na makakagawa ang mga ito sa kanilang mga illegal na gawain. Dagdag pa ni Rimulya, kasabwat umano sa illegal na aktibidad sa loob ng New Bilibid Prison ang mismong mga kagawad o opisyal ng Bilibid na kanila na umanong iniimbestigahan. Naging high-tech na din umano ang paraan ng illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison dahil gumagamit na umano ang mga ito ng cryptocurrency para hindi mabilis mahuli. Kasi pataas ang pataas ang seizures on the ground, pero puro maliliit, puro 1 kilograms, 2 kilograms. Obviously, there's something wrong kung puro ganun lang nahuhuli. So, the drug trade is more sophisticated now. They use more sophisticated methods in distribution. They use cryptocurrency to hide their proceeds. So, it's a different war altogether. Marami sa mga netizen ang nagbigay ng kanilang reaksyon patungkol sa isyu at sinabing tama lang ang pamamaraan ng dating Pangulong Duterte sa pagsugpo ng illegal na droga dahil kaya umano malakas ang loob ng mga drug lords kahit nakakulong na ay nakaka-operate pa din ang mga ito sa kanilang illegal na gawain at ginawang pugad ang jail facility. Wala umanong pangil ang administrasyon ngayon kaya walang kinatatakutan ang mga drug lords. Di tulad nung Duterte administration, halos nagtago lahat ang mga durugista noong Duterte administration dahil alam nila ang mangyayari sa kanila pag sila'y nahuli. Ayon kay Dennis de la Cruz, nakakamiss ang bakal na kamay ni Tatay Digong laban kontra droga. Dagdag ni Mr. Yuso, oo nga, puyo user ang pinapatay tapos yung mga drug lords hayahay kasi tropa. Ikaw kabayan, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit walang takot na nag-ooperate ang mga durugista sa kanilang illegal na drug trades sa loob ng Bilibid? Grabe mga kababayan, no? So ano nang nangyari? Naging pugad ang New Bilibid Prison ng mga durugista mga kababayan, no? So ayun mga kababayan, no? Si President Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi na galing sa New Bilibid Prison ang mga drogang ibinebenta sa buong bansa mga kababayan, no? So yan ang resulta ng pamumuno ng Marcos administration mga kababayan. Nawala na ang kamay na bakal, no? So dahil wala nang kamay na bakal mga kababayan at hindi na natatakot ang mga drug lords, ang mga durugista ay bumalik na naman, no? At nasayang lang ang pinaghirapan ni dating President Duterte mga kababayan, no? Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsiwalat ng impormasyon hinggil sa patuloy na pamamayagpag ng operasyon ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Paglilipat sa tinatayang 200 high-profile inmates, ikinakasal. So ayan mga kababayan, no? Yan ang resulta. Yan ang resulta ng pamumuno ni President Bongbong Marcos mga kababayan at tila ginawa ng mga drug lords mga kababayan na lungga, hideout ang New Bilibid Prison mga kababayan, no? Hinuhuli nga sila pero yun, tuloy pa rin ang kanilang negosyo mga kababayan dahil nga ay ang mga jail guard or mga opisyal doon ay nababayaran lang, no? Nababayaran ng salapi
Kaya sila tuloy-tuloy lang ang kanilang mga gawain mga kababayan at nag-high-tech na nga daw mga kababayan, no? Nag-high-tech na daw ang mga drug lords para hindi sila mahuli ay cryptocurrency na ang ginagamit nilang transaksyon sa pagbayad mga kababayan. So napakatindi ngayon, no? Ang illegal drug business sa loob mismo ng National Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Yan mismo ay galing kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon na rin kay DILG Secretary John Vic Remulla na kung saan ay ang mga nagpapatakbo ng illegal drug trade sa loob mismo ng Bilibid ay mga tinaguriang big guns. Ito sabi ng kalihim ang may nasa 200 high-profile inmates na pinaniniwala ang nagsisilbing mga supplier ng ipinagbabawal na gamot sa buong bansa. Ayon kay Remulla, tukoy na nila ang mga ito na kanilang ililipat sa isang bagong jail facility na kung saan ay sisiguraduhin nilang hindi na makakagawa pa ito ng kanilang mga illegal na aktibidad. Ano sa tingin mo kabayan, no? Ano sa tingin mo kung bakit nagbalikan ang mga durugista dito sa Marcos administration mga kababayan? Dahil kasi wala nang takot, no? Kung matatandaan natin mga kababayan, yung kamay na bakal ni President Duterte, no? Halos nagtakbuhan talaga, nag-alisan ng bansa, no? Nagtago. Yung iba natukhang na, no? Ni President Duterte, kaya takot na takot talaga sila na mahuli kasi wala nang paliwanag. Kasi kung huhulihin lang mga kababayan, no, katulad ng nangyari ngayon, ay mas lalo pang dumami, no? At yun nga mga kababayan, ang masaklap pa dito, nandun sa loob ng New Bilibid Prison, ang mga big boss, no? Nandun sa loob ng New Bilibid Prison mga kababayan, no? At hindi natin alam, no, kung sana man lang mga kababayan, no, ay gagawa ng paraan itong si President Bongbong Marcos na matigil ito mga kababayan, no? At ito ang nakakalungkot mga kababayan. Dahil hinihiring at tinutugis nila ngayon si dating President Duterte dahil sa kanyang war on drugs noong kanyang administrasyon na ang tanging hangarin lang naman ay protektahan, no? At ilayo sa kapamakan ang taong bayan dito sa mga drug lords. Pero ang ginawa mga kababayan, tila naging spokesperson at taga-depensa ang ating gobyerno para sa mga durugista mga kababayan, no? So, mas concerned pa sila sa mga napatay na mga kriminal kaysa dun sa mga napatay na inosente. So, grabe mga kababayan, no? Sana mabigyan ng pansin ito ni President Bongbong Marcos at wag sanang mahuli ang lahat mga kababayan, no? Grabe, totoo talaga itong sinabi ni President Duterte na itong si Bongbong Marcos ay isang weak leader, no? At ang sabi naman ni Vice President Sara Duterte ay walang plano nga ito si President Bongbong Marcos at wala siyang alam sa pagkapangulo, pagpapalakad, no? Pagpapatakbo ng bansa mga kababayan.